Son of God, in the season of His birth, thanks to Jesus Christ, for He gave us a new life, fills it with delight. Let us share with everyone the goodness of this season, 'cause Jesus is born for us. Christmas time, be glad in all hearts. Remember that Jesus came to save us. On this Christmas time, be glad in all hearts. Remember that Jesus came to save us. What He makes us feel inside is the never die. It's the love of Jesus Christ, Son of God, in the season of His birth. Thanks to Jesus Christ, for He gave us a new life, fills it with delight. Let us share with everyone the goodness of this season, 'cause Jesus is born for us. Christmas time, be glad in all hearts. Remember that Jesus came to save us. On this Christmas time, be glad in all hearts. Remember that Jesus came to save us. What He makes us feel inside is the never die. It's the love of Jesus Christ, Son of God, in the season of His birth. Give thanks to Jesus Christ, for He gave us a new life, and fills it with delight. Let us share with everyone the goodness of this season, 'cause Jesus is born for us. Let us share with everyone the goodness of this season, 'cause Jesus is born for us. 'Cause Jesus is born for us. 'Cause Jesus is born for us. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon.
Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Ako naka-off. Good morning, Jesus. Good morning, mga kapatid. Masaya po ba kayong naglilingkod sa ating Panginoon? Si Pastor Tony, masayang naglilingkod kay Lord. Nakita niyo naman po yung awit niya, no, mga kapatid? And I'm sure mas masaya siya ngayon na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya tayo, no reason, mga kapatid, para po hindi tayong magsaya na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya po sa umagang ito, Lord, maraming salamat for this brand new day with brand new hope na daladala sa amin pong buhay. Salamat, Lord, sa napakasarap po na pagtulog, sa malamig na panahon, sa pangangatawan na malakas, Lord. At salamat po sa bagong umaga na may dalang bagong pag-asa sa buhay namin. Inaalay po ulit namin ito sa inyo, Lord, dahil kayo naman po ang nagbigay sa amin ito. At alam po namin na sasamahan mo rin kami sa maghapon na ito, and you will order our steps para po ang lahat ng aming gagawin sa maghapon na ito ay mga bagay na pinagagawa mo lamang po sa amin, para po ito ay magbigay ng kaluguran sa inyo. At kayo po ang manguna sa aming lahat sa umagang ito, Lord. May our words bring glory to your name. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord, sa panibagong araw na ito. Nakalimutan kong sabihin sa iyo ang aking VOTD Jam. Oo. Nasanay si Jam na meron akong series. Ang akin pong VOTD for today ay makikita natin sa Exodus 14:14. Maganda po yung ating bago magtapos ang taon, kailangang malaman natin itong Exodus 14:14 na ito. Dahil kahit po bagong taon next year, hindi po mawawala ito sa buhay natin. Kahit sa year na susunod, hindi pa rin po siya mawawala sa buhay natin. Kaya, kailangan po natin siyang talakayin. Exodus 14:14. Okay na tayo, Sister Jam? Ang sabi po rito, naku Jam, ang ginamit ko ay CEV. It's okay. The Lord will fight for you and you won't have to do a thing. Sa New King James Version po, the Lord will fight for you and you shall hold your peace. This is the word of the Lord. Ito po yung ating VOTD ngayon. Ayan. Marami po sa ating mga kapatid. Ay meron nga po pala akong verse. Ito po ay nasa Deuteronomy 28:7. The Lord will conquer your enemies when they attack you. They will attack you from one direction, but they will scatter from you in 7. Kakaiba yun, mga kapatid? Malalaman niyo po mamaya kung bakit. Pagka po tinanong tayo, mas kasiguro ko, dati nung hindi ko naiintindihan, pag tinanong po tayo, mas gugustuhin ko po ang isang buhay na ganap at kasiyasiya nang walang battles. Diba? Sino ba naman ang gusto na nakikibaka? Wala sa atin na gusto na lagi tayong may mga battles. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, na kailangan makaranas tayo ng mga ganitong battles before you can enjoy victory. Kasi, anong victory ang asahan mo sa walang labanan? Wala. Kaya, if we want to experience victories in our lives,
kailangan wag natin pong iwasan itong mga battles na to. And one reason also is because God wants to be God in your battles. Ulitin ko ha, ang gusto po ng Diyos, siya ay maging Diyos sa ating mga kinakaharap sa buhay. God wants to be God in our battles. He wants to bless us by giving us victory. Kaya, hindi po pwedeng magkaroon ka ng victory nang walang labanan. Kaya nga tinawag na victory kasi may labanan na naganap. So, yun, dun mo lamang po may enjoy ang victory kapag ka ikaw ay nanalo or nakalampas sa isang labanan. Sabi nga dun sa binasa, yung aking subverse, your enemies are going to retreat. Not you, mga kapatid. Your enemies should retreat, not you. Kaya lang may mga Kristiyano, sila yung nagre-retreat. Sasabihin nila, suko na kamo, suko na kamo. Di ba? So, yung enemies mo dapat ang mag-retreat, hindi ikaw. Why? Because the Lord is fighting your battle. Kaya your enemies should flee from you. It should not be you fleeing from your enemies. Pero bakit may mga ganon? Malalaman po natin, mga kapatid. Meron pong isang nagsabi, ang sabi niya, the price of victory is high, but so are the reward. Diba, mga kapatid? Kung tutuusin, yung price ng victory on the cross is so high na it took the life of our Lord Jesus Christ. Pero yung reward is so great na hindi ngayon ini-enjoy nating lahat. Yun po yung kaligtasan natin. Ngayon, bakit merong mga Kristiyano na parang questionable nga di ba? Kung Christian ka nga na defeated. Kasi a Christian should be victorious. Dahil kung ang Diyos ang lumalaban para sa iyo, dapat victorious ka. Dapat hindi ka nakaka-experience ng defeat because no one can defeat God, mga kapatid. So if God is fighting your battle, then no one or nothing should defeat you. Pero bakit nadi-defeat? That is because maybe you are fighting your own battles. Kaya tayo natatalo. Para sa atin, that is persevering. But the truth is, that is insanity, mga kapatid. Kasi lagi mong nilalabanan o kaya lagi mong binebear or lagi mong hinaharap ang mga bagay sa buhay mo nang sa sarili mo. Paulit-ulit lang naman yun, pero hindi po tayo natututo na ibigay natin lahat-lahat sa Panginoon. Kaya paulit-ulit yung cycle, mga kapatid, dahil pilit nating nilalabanan yung mga battles sa buhay natin on our own. At lagi naman tayong natatalo, hindi ba? So, kapag ka po tayo ay naging aware sa ating mga struggle and rely on God's strength in those areas, eventually po, yung mga areas na yun sa buhay natin ay hindi na po targeted area ng kaaway. The moment po na nalaman natin na ito lagi ako nag-struggle dito, tapos ibinigay mo yung area na yon kay Lord to fight for you, kasi sa totoo lang, meron pong meron po akong mga ugali, meron pong mga sitwasyon sa buhay ko na sabi ko, babaguhin ko na, pero hindi ko po nababago. Paulit-ulit, cycle lang po yun. Tapos sasabihin ko, sa taon na to, ganito ang gagawin ko. Pero uulit lang yun. Why? Kasi hindi po ako nagre-rely sa Panginoon para gawin yon para sa akin. Lagi akong nagre-rely sa sarili ko para gawin yon. Tuloy, ang nangyayari, dahil alam ni Satanas na ikaw ang lumalaban sa areas na yon ng buhay mo, talo tayo ni Satan, mga kapatid. Hindi po tayo mananalo kay Satanas kapag wala ang Diyos. Mas mautak siya sa atin, mas powerful po siya sa atin, at mas cunning siya, mga kapatid. Pero the moment na alam niya na ang lumalaban na at namumuhay na sa iyo ay ang Diyos, wala na po siya doon.
Yun ang kinatatalo po niya. Ang Diyos lamang ang makakatalo sa kanya. Kaya pag may area sa buhay natin na tayo ang lumalaban, pansinin po ninyo, ulit-ulit tayo doon. Pabalik-balik lang yun sa buhay natin. Tumanda na po tayo na yung pa rin ang pinaglalaban natin o pinaglalabanan natin. Kumbaga parang, di ba meron tayong mga kapatiran na nasasabi natin, tagal na nitong ganito, tumanda na to ng ganito, hindi na nabago. Maaari pong lumalaban yung tao na yon o kaya isa rin naman, wala siyang pakialam. May battle ba ako dyan? Kailangan ko bang baguhin yan? O kaya, kailangan ba lang alisin yan? Isa rin yun. Ignorance din yun. O kaya yung passivity na mo na lang, ganyan na talaga ako kailangan tanggapin niyo ako na ganyan. Pwede rin ganon. Pero para sa atin po na pabalik-balik, kailangan po mga kapatid, ma-identify po natin yun. The only reason po kung bakit si Satan keeps revisiting that area in our life is because there is success there for him. Kaya paulit-ulit kanyang binibisita sa area ng buhay mo na yon kasi nagtatagumpay siya doon. Halimbawa, mainitin ang ulo mo. Di ba? Kaya yun, paulit-ulit kang binibisita ni Satanas doon, paulit-ulit kang galit palagi at nagtatampo palagi because successful siya sa iyo, sa area mo na yon. So, ibig sabihin nun, hindi nga nakikita ang Diyos na lumalaban para sa iyo sa area na yon ng buhay mo. Kaya paulit-ulit, mga kapatid. So, nagwo-work siya sa mga weak spot natin. At paulit-ulit po niyang binibisita yung mga weak spot natin na yun dahil nagiging successful po siya doon. So, nagiging spiral siya that we cannot get out of yung sitwasyon na yun. Kasi nga po, lagi siyang successful doon. So, kung may areas po tayo sa buhay natin na lagi po tayong talunan, give the battle to God and the enemy will run. Yun lang po, mga kapatid. Ang dali lang pala, no? Kung anong gagawin mo. Pero para sa isang tao na self-sufficient, napakahirap po nun. Para sa isang tao na maliit ang pananampalataya na kayang gawin ng Diyos niya yun para sa kanya, mahirap pong gawin yun. Pero, kung gusto mong maging victorious ka doon, kailangan aminin po natin at tanggapin natin the truth that God is bigger than any weaknesses that we have. At kayang-kaya po niya yung gawin. Alam niyo po, Satan is good at being bad. Ano yun? Magaling siya. Magaling po siyang makita yung mga weaknesses natin. At dun po siya naghihintay. Binabantayan kanya, mga kapatid. At pag nag-launch siya ng missile sa buhay mo, na mga para siyang, yung ginagamit dun sa Desert Storm noon, na napaka-accurate ng mga pag ni-launch yan, naku, ganun si Satan. Extremely accurate siya pagdating sa mga weaknesses natin. Why? Dun siya nagtatagumpay mga kapatid. Pero the good news nga po, sabi ko sa inyo, once we begin to recognize and ibinigay na po natin yun sa Diyos, sigurado yun mga kapatid, magtatagumpay tayo. Alam niyo kung paano po? By saturating ourselves with the Scripture. Paulit-ulit po yun. Pag sinabi mong saturate, bababad. Bababaran mo. Ang isang karne, pag binabad mo, maglalasa yung pinagbabaran mo sa kanya. Hindi ba? So, saturate yourself sa salita ng Diyos. Saturate ourselves with the Scripture. Basahin natin yung mga triumphs ng mga nauna nating mga magulang sa pananampalataya, mga kapatid. At yun po ay makaka-encourage sa atin to do the same. Ngayon, isa pa po, para po hindi tayo laging talunan, pangalawa, look at God's record. Minsan madali tayong makalimot. Yung mga pinagtagumpayan sa buhay natin ng Diyos, nakakalimutan natin. Huwag nating kalimutan yun. Gawin nating reference yun. Kasi ang gamot sa taong nakakalimot ay
paalala. So, look at God's record. Makakabuti po yun kapag tinignan mo ang track record ng Diyos sa buhay mo. Kasi He has proven Himself over and over again sa buhay natin. Ang dami na pong ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ang dami na nating dinaanan na akala mo wala na, pero inangat ng Diyos, binago ng Diyos ang sitwasyon mo. Ang dami na po nating naging sakit na sinabi ng Diyos, wala na, wala nang pag-asa yan, patay na yan. Ma-share ko lang po, kung naalala nyo po, last week, na-share po natin si Brother Larry Castillo, hindi po ba, na nasa Amerika, na hiningi natin ng prayers. Alam nyo po, si Brother Larry po ay inabot ng 628 ang kanya pong sugar na, alam niyo po, for others, comatose na po talaga yun, mga kapatid. Nasamahan pa ng pneumonia. So, nung dinala po siya sa hospital, sabi daw nung nurse, wala na, patay na yan. At nung tumawag rin po si Sister Mabel, talagang, sobra yung iyak. Nasabi pa nung kanyang anak na si Chucky na nung nasa hospital, sabi niya, Mami, ayokong makita si Daddy ng ganyan. Kasi nakita daw po niya yung itsura ng Daddy Bart nung malapit nang mamatay ang Daddy. Pero alam nyo, sobra po yung, sabi ni Sister Mabel, nakakatuwa po yung kanyang sharing. Sabi niya, literally, sabi niya, lumuhod kaming lahat ng mga anak ko, literal na nakaluhod. Sabi niya, alam niyo po ba, best gift ever, nakakatuwa kasi Christmas Day sa atin, Christmas Eve sa kanila, nag-message siya, sabi niya, best Christmas gift ever, pauwi. Oo, prior to that, ang hirap kasing i-comfort ng ganun, mga kapatid, Ang ginawa namin, kinantahan lang namin ng kinantahan, sabi ni pastor sa kanya, sumabay ka, alam mo tong kanta na to. Tapos alam niyo, umiiyak siya, sumasabay siya, ganun. Tapos sabi niya, ang galing naman ng kanta niyo, ilan kayo dyan? Sabi namin, 3. Sabi niya, so parang naanuhan siya, tapos yun ang ginawa niya, lumuhod po siya kay Lord. Because ni-recognize niya na this is a battle that she cannot win on her own. Ito yung mga battles po talaga nakakailanganin natin ang Diyos. So sabi, let us look at God's record, mga kapatid. Remember what He did in your life. Remember what He did in your life before. Saan ka ba nung nakuha ka ng Diyos? Tapos ano ka ngayon? Huwag nating kalimutan yun. Ang nangyayari po kasi, kapag everything is well with us already, nakakalimutan na po natin ng Diyos. Hanggat may dumating na naman na ganyan, tsaka natin siya maaalala. Mabuti na lang po, napakabait ng ating Panginoon sa atin. So remember what He did in our life, because the life that we are living now is the result of what He did for us before. Huwag nating kalimutan yun. Nakalabas na siya, sabi nga, paalis na siya. Noong 24 ng gabi, pinalabas po ng hospital. Just in time for Christmas. Kaya talaga sabi niya, best Christmas gift ever. So mga kapatid, kaya meron tayong buhay na ganito ngayon. Remember that there is a God who did so much for us before, kaya meron tayong buhay na ine-enjoy natin ngayon. Ang mga tao lang kasi pag nag-e-enjoy na ng sobra, nakakalimutan na ang reason why you are enjoying the life that you have now. Wag po mga kapatid, wag po kuya, wag po ate, wag natin kalimutan yun mga kapatid. Dahil meron ka, lahat-lahat ng meron ka ngayon because of what the Lord did for you. So, look back. Yung faithfulness ng Diyos never fails, mga kapatid. Hindi po, kahit kailan, hindi nagfe-fail yun. Kaya gawin nating reference yun, mga kapatid. Alam niyo po ba that David went against Goliath not because he was feeling particularly strong that day o kaya
o kaya magaling siya. Hindi po. He went against Goliath that day because he remembered that God was with him. Alam niyo po ba na the only armor na kinailangan niya nung araw na yon ay ang presensya ng Diyos? Hindi mo kailangang magsuot ng mga armor na kagaya ng mga warrior na, kasi ang dami nating weak spot sa katawan eh. Pero alam ni David that the only armor na kailangan niya against Goliath is God Himself. Sapat na sa kanya yun. At alam niyo ba kung ano ang nakatalo? Actually, hindi naman yung bato. Yung presence talaga ng Diyos. Kaya makikita mo, saan ka makakakita na tirador at bato? Hindi yung tirador at bato ang nakatalo kay Goliath. Sa totoo lang, ang nakatalo kay Goliath is God because that battle was fought by God, not by David. So, mananalo rin po tayo kagaya ni David when we put our trust in the right place. Kanino po yung trust natin? Saan ang right place niyan? Sa Panginoon lamang. So once yun po ay na-establish sa buhay natin, you can step out every day sa lahat ng battle and you will stand victorious. Once na na-recognize po natin yun, once na na-establish yun sa pag-iisip natin, sa puso natin, at sa buhay natin, that the Lord is with you, kahit na ano pong kaharapin natin, ay okay lang. At sigurado ang victory. Because God was the one who do the fighting for us. So, ganun din dapat sa atin. It should be with you and me also. Step out in faith, mga kapatid. Claim your victory. Pero, hindi mo makiklaim yung victory mo na ito pag hindi mo pinanampalatayanan yung Matthew 19:26. Ang sabi doon, with man this is impossible, but with God all things. So, all is not some. Nakakalimutan natin yun. Para po tayong binulungan, isa sa mga binulungan ni Satanas, oo naman. Sabi niya, makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Marami siyang kayang gawin, pero hindi niya kayang gawin lahat. Doon po tayo medyo nahuhuli. Kasi pag mga blatant lies, recognize natin yun eh. Pero kapag kayong lies, binalutan ng konting magandang balot, sugar-coated siya, napapaniwalaan natin siya. Mas pinaniniwalaan natin yung mga half-truth kaysa sa half-lies, kaysa sa mga blatant lies kasi hindi halata. Pag blatant lies, ibig sabihin yung talagang hayagan na kasinungalingan, alam mo eh. Pero kapag kayong kasinungalingan, sinugarcoat ng konti, medyo napapaniwalaan natin. So kapag sinabi po dito na all things are possible with God, all ay hindi some. Pag sinabi niyang lahat kaya niya, paniwalaan mong lahat. Ang nangyayari po sa atin, ganon. Nagkakaroon tayo ng second thought kung kaya ngang gawin ng Diyos ito para sa atin. Nagkakaroon tayo ng second thought kung kaya nga bang pagalingin ng Diyos ang sakit natin. Nagkakaroon tayo ng second thought kung kaya nga bang ayusin ng Diyos ang buhay natin. Nagkakaroon tayo ng second thought kung kaya nga bang i-provide ng Diyos ang malaking pangangailangan natin. Kasi hindi natin pinapaniwalaan na He can do all things. Ang pinaniniwalaan natin, He can do some things. So kung yun po ang ating paniniwala, then ang magiging paniniwala mo rin sa mga battles sa buhay mo, He can win some battles, but He cannot win all my battles. At dun po tayo babagsak. Yun na po ang susi ng ating defeat. Kapag pinaniwalaan natin that God can do some things but not all things. Kasi maski ikaw, kapag halimbawa, meron kayong chief of staff, halimbawa, mga sundalo,
Pag sinabi nung pinaka-head nila na we can win this battle, kaya natin. Kung napapansin po ninyo, pag nanonood kayo ng movie, maski nung mga unang panahon, bago sila maggera, di ba, nakasakay ng kabayo, yung kanilang pinaka-leader, yung pinaka-head ng kanilang hukbo, tapos, di ba, nagsasalita siya, nagtatalumpati muna siya. Di ba? Yung lahat ng mga magagandang salita, sinasabi mo, para bang kung tutusin, huy, andyan na yung kalaban. But ano pa yung sinasabi mo? Pero hindi nila kinakalimutang magbigay muna ng ganon. Why? Kasi, pag sinabi nung head, kung ano yung sinabi niya, pinaniniwalaan ng mga sumusunod sa kanya. So pag sinabi ng Diyos, who is our head, na you can do all things through Christ who strengthens you, paniwalaan mo yun, kapatid. Once na hindi mo pinaniwalaan yun, baka yung mga ibang kasama mong sundalo, sumugod na, tapos ikaw, nakastay ka pa rin doon. O kaya, ang pinakamasaklap, umurong ka at naghanap ka ng pagtataguan mo. Pag nanalo yung mga kasamahan mo, they are enjoying the victory, ikaw, puro guilt. Kasi sasabihin mo, sayang, sana sumama ako sa kanila. Nakakaya naman ako, lahat sila lumaban, tapos ako nagtago. So yun ang mangyayari po sa atin. At hindi ka po, magiging weak spot mo na naman yun, mga kapatid. At doon ka na naman titirahin ng enemy hanggang sa sumuko ka na talaga. At yun po ang nagiging dahilan kung ba't marami rin ng tao na lumalayo sa Panginoon. So, paniwalaan po natin ito mga kapatid, that He can do all things, not only some things. And finally po, mga kapatid, huwag nating kalilimutan that grace is new every morning. Babalik tayo sa Lamentations 3:23. The steadfast love of the Lord never ceases, and His faithfulness will never end. They are new every morning, new every morning. The steadfast love of the Lord never ceases. Dakilang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. Katapatan niya'y walang hanggan. Tuwing umaga, ito'y bago, laging bago. Dakilang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. Ba't kailangan nating ilagay sa isip natin ito? Huwag niyo pong kalimutan na porke napanalunan niyo na yung battle na yon dati ay hindi ka nababalikan nun. At hindi porke po na ginamit na ng Diyos ang kapangyarihan niya doon sa battle na nilabanan niya para sa'yo ay naubos na yon. Hindi po. Kahit may mga bagong dumating, new battles or old battles that will come back to you, hindi po nauubusan ng kapangyarihan ang Diyos para labanan at ipaglaban ang lahat ng battles na haharapin mo sa buhay mo. Kasi they are new every morning. Kaya kung may ginamit ang Diyos na kapangyarihan kahapon sa battle na pinagtagumpayan mo, nare-replenish po yun. Every day, the same power, walang bawas, walang kulang, mga kapatid. The same power na ginamit niya sa pagliligtas niya sa iyo before, the same power that He will use to fight for your battles. So that every day, you will come out victorious. And God will be glorified in our victories. Kasi the Lord is never glorified in our defeat, mga kapatid. Tandaan natin yun. Kaya if we want to bring glory to God, give all your battles to Him so that you will always come victorious and you will always give glory to God with your victories. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Parang baligtad ako, no? Victory at battles ang inano ko, parang ang kalma-kalma ko.
Bakit hindi yata ako high pitch ngayon? Amen. Thank you, Lord. Wala raw sa tabi ko si Pastor, kaya kalmado ko. Oo, tsaka tahimik siya ngayon, no? Yun, nakakalma pala ako sa katahimikan ni Pastor. Pampahyper pala si Pastor. Okay. Ngayon po mga kapatid ay birthday ng ating mga kapatid na sina Sister Alice Mosquera. Kapatid na Alice, happy birthday. And see you in a while, okay? See you later. Oo nga. Siyempre, birthday niya. At ang birthday niya, grabe yung regalo ni Lord sa kanya. Blessing ng kanyang bagong bahay. Bagong bahay lang? Oo. Nakailang bahay tayo na binless during the pandemic at nakailang sasakyan tayong binless during the pandemic. Kahapon, nagulat tayo. Si Sister SP, kaya di ba mga kapatid kahapon, ang tapang niyang magsalita. Mga kapatid, yung mga tithes and offerings ninyo, sabi niya kahapon, di ba, hindi porke pandemic, umistop din yan. Gumawa kayo ng paraan para maibigay nyo yan. Ang sabi niya, alam nyo ba, meron ng kapatid si senior natin. Yung nagulat ako, ang akala ko, si senior natin, yung nakapark. Kasi kaparehas ng color eh. Tapos biglang pinabless ni Sister SP. Nakakagulat talaga. Kung kailan pandemic, mga kapatid, tsaka po kayo nagpapabless ng mga bagong sasakyan. Nakailan na yon, di ba? So, Sister Alice, happy birthday. At birthday din ngayon ni Sister LV Alcantara ng ating Gumaok Prayer Group. Sister LV, happy birthday po. Birthday din pala ngayon ni Abel Milanes. Abel Adun Milanes. Happy birthday, Bel! Okay. At alam niyo, maraming nag-wedding anniversary. Oo, hindi na po namin, pasensya na po ha, kasi syempre po, mga kabisihan dito dahil meron po kaming sineselebrate dito sa Comfy. Sineselebrate po namin ang pag-graduate ng ating kapatid na si Pastor Tony dito po sa gawain niya sa lupa. Graduate na siya. Tayo, nag-aaral pa. Kaya pagbutihin natin, mga kapatid, para pagka gumraduate din tayo, kaparehas din niya with flying colors. Oo, graduate na siya eh. Huwag tayong maging repeater, ha? Pero okay na rin repeater, basta makagraduate, di ba? Okay. Wedding anniversary, belated happy wedding anniversary po kay Sister Lorgine at kay Brother Romy Avila, kay Sister Celia and kay Brother Baby Rosario, kay Brother Ramil and Sister Michelle De Luna of our Comfy, Illinois, kay Brother Doc Edwin and Sister Tin Lopez, at kay Sister Annette and Jojo Rosilio. O ba naman, pinagtataka ko lang sa sinulat ni Sister Sally, bakit nauuna ang mga babae? Ladies first, ang galing, ang smart talaga. Ayan, happy anniversary po sa inyo, mga kapatid. Ayan, thank you Lord po at inabot natin ang mga birthday natin ng ganyang taon at inabot po natin ang anniversaries natin ng ganyan katatagal. Alam nyo, minsan hindi natin nakikita ang dahilan para i-celebrate yung ating edad kasi pinagkakailanan natin at saka ikinahihiya na natin na tayo ay tumatanda. Yung iba naman pong mag-aasawa dahil friends na lang kami ng asawa ko, hindi na namin sineselebrate. Pero alam niyo po ba mga kapatid na merong hindi umaabot sa inaabot nating edad? Kaya kung ikaw man ay 70 years old, wag mong ikahiya. Merong mga tao na gusto nilang abutin ng 70 years old, hindi na inabot. Kaya celebrate each year. Ngayon ko nakita ang dahilan kung bakit pag nagbe-birthday, kailangang mag-celebrate. Kasi ako nagse-celebrate ng birthday. Pero kailangan palang i-celebrate dahil may mga tao na hindi na umaabot sa edad na inabot mo. Ay, walang takutan.
Hindi ako nananakot. Binibigyan ko lang po kayo ng reason to celebrate each day. Each day, not only your birthday, mga kapatid. Ayan. Thank you, Lord. Okay, happy birthday. Para naman po sa ating new song. Tama ba ako? Memory verse. Ang ating memory verse of the week ay awitin po. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in him all the way. Though he fall, he shall never be cast down, for the Lord upholdeth him in his hands. Psalm 37 verses 23 to 24. Wag nating kalimutan yan. Kaya, memorize this memory verse. Psalm 37 verse 23 to 24. And for our new song of the week, na supposed to be si Pastor Tony ang aawit. Pero, thank you Lord at may pumayag. Dahil yung mga nauna, ayaw nilang saluhin yung naiwan na kanta ni Pastor Tony. Baka daw mag-graduate din sila. Biro lang yon, of course, dahil ang mga buhay natin ay nakatakda. Pero, welcome po natin at eksaktong-eksakto. Alam mo, Brother Enol, para sa iyo talaga ito. Kasi si Pastor Tony lamang ang nakapagpapunta sa iyo dito sa Comfy ulit. Ilang beses ka na namin pinapupunta, hindi ka pupunta. Si Pastor... Si Connie din, si Pastor Tony ang nagpapunta sa kanya. So, andito po ang new song of the week natin na inawit ni Brother Enol, composed by Minister Ariel, and of course, arranged by our SJ. Okay, welcome po natin si Brother Enol. Dumating man ang unos at maging ang luhay, patuloy ang agos, di kayang buwagin, di kayang gapiin ang pag-asang nasa puso natin. Paglayuin ng mga hamon ng buhay na sa atin dumarating. Pasko ay sisilip, puso ay aawit, pagkat pag-ibig niya ay ating nakamit. Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pag-ibig niya'y ginawag sa akin at sa'yo. Kaya't wag nang malulumbay, ang Pasko ay pagdiwang, pagkat si Kristo ang ating gabay. Dumating man ang unos at maging ang luhay, patuloy ang agos, di kayang buwagin, di kayang gapiin ang pag-asang nasa puso
puso natin. Pilit mang paglayuin ng mga hamon ng buhay na sa atin dumarating. Pasko ay sisilip, puso ay aawit, pagkat pag-ibig niya ay ating nakamit. Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pag-ibig niya'y ginawad sa akin at sa'yo. Kaya't wag nang malulumbay, ang Pasko ay pagdiwang, pagkat si Kristo ang ating gabay. Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pag-ibig niya'y ginawad sa akin at sa'yo. Kaya't wag nang malulumbay, ang Pasko ay pagdiwang, pagkat si Kristo ang ating gabay. Pagkat si Kristo ang ating gabay. Pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Thank you, Lord. Ang ganda ng awitin. Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Actually, hindi lang po ng Pasko eh. Si Kristo ang dahilan ng lahat-lahat sa iyo. Mga kapatid. So, thank you, Lord po. Ngayon naman po, alam niyo po ba mga kapatid na meron pa pong natitira na isang episode na i-air pa lang po dapat natin na si Pastor Tony at si Pastor Alex ang magkasama. Kaya po, hindi naman for the last time, ibigay natin ulit ang araw na ito sa ating kapatid na si Pastor Tony. Hindi po tayo nagpapaiyak. Huwag na po kayong umiyak mga kapatid dahil he is in a better place than us. Kasi sa kanya, nandun na yun na talaga yung fullness mga kapatid. Yun po yung life in all its fullness. Yun talaga ang pinaka-ultimate life in all its fullness. So let us celebrate the life of our Pastor Tony sa pamamagitan po ng pag-alala, sa lahat ng mga memories na ginawa niya with us, at saka alalahanin ang ginawa niyang paglilingkod para sa Panginoon. Kaya panoorin po natin ito kasama ang ating mga kapatid sa ating Laia Outreach. Good morning, Jesus! Hallelujah! Pastor Ton. Purihin ang ating Panginoon sa umagang ito mga kapatid. Ngayon po, kami po ay nagpapasalamat at kayo po ay nakarating sa Laia, San Juan mga kapatid.
at isang muling karangalan para sa amin na makita ang ating mga kapatiran. Lalo-lalo po ang aming mga kasama ho ngayon. Yan, sila Nanay Behernes at Nanay Beatriz na tinatawag na Ateng. Ayan. Nanay Biyernes, bati po kayo sa ating mga kapatiran. Wala po sa lahat. Binabati ko po ang aking mga kapatidan sa Family Compi, sa inyo lahat, Panginoon, salamat po at nakasama po niyo kami rito sa gawain ito at pinili po kami ako ng Diyos na para ibahagi po ang kanyang kabutihan. Amen. Kaya thank you Lord po at happy anniversary din po sa ating community. Amen. Kaya thank you Lord. Si Nay Behernes, Nanay. yan, bati rin ho kayo. Nanay Beatriz. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating Panginoon. Nagpapasalamat po kami at kami po ay nakasama dito sa gawain ito sa Panginoon at binabati ko po ang lahat ng mga kapatiran ng Comfy Family ngayong magang ito at nagpapasalamat po kami sa Panginoon. Glory to God. At kaisa natin sa gawain. Matanong ko lang, Pastor Tony, Nanay Biyernes, Biyernes. Berhenes. Gusto ko Sabado eh. Ganong katagal na po kayo sa Comfy? Opo, nung tawagin ng ating Panginoon ay January 17, 1986. Ilang taon na yon, Pastor Tony? 86? 1986 po. 37 na? 37 plus. Wow! Pero yung po naman ay, kung sa kuwan, babatsakay pa ako po noon dahil ako po ay nag-iisda. Nag-iisda po ako. Pero salamat naman po sa Panginoon. Nagkaroon po ako ng desire talaga na kahit na po ako nag-iisda, laging habol ko din po ang mga prayer meeting. Kaya salamat po sa Diyos na hanggang sa po sa itong aking mga apong ito, ay nagsigarto-garto na po. Ay lagi ko sinasama sa sa fellowship sa kina Brother Marino, sa gawain. School. Opo. At doon ko po nakita yung ang kalwalhatian po ng ating Panginoon. Yan po ating mga kapatidang iyan, na mga worker, ay lagi pong sinasamahan ko pag napunta sa amin, dito po sa site, kasama po ako Nanay, sa meron ba kayong paboritong worker? Ay, lahat po ay paborito. Magaling sumagot. Amen. Kala ko ang paborito nyo ako. Lahat po ay paborito ko. Talaga po lahat po ay mahal ko. Dahil sila po ang nag-aakay sa akin para naunawaan ko po ang salita ng Diyos. Nay, nung nakita nyo ba ako, yung may balbas pa o wala na? Wala po. Wala na pala akong balbas noon. Pastor Tony, si Nanay. Nay Beatriz, una sa lahat, kumusta ka na ba ngayon? Ay, ito po, talaga pong pinagpala ng Panginoon, lalo na yung kalakasan. Kumusta ba yung gawain natin dito sa Laia? Ayos din po dahil kahit na po wala dito sa center, nakakarinig po kami ng araw-araw doon sa live streaming na talaga pong nagpapasalamat kami lahat at kahit na po yung pag-iisda ko sa araw-araw, pag-araw ng linggo, pag minsan po talagang inililibang ko yung aking pag-iisda para lang makapag diyan sa ating gawain sa araw ng linggo fellowship. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa laging kalakasang ipinagkakalob niya sa akin at sa aking mga anak, sa aking mga apo. At gayon din po yung yung lagi na pagkatapos po ng fellowship sa araw ng bukas, morning Jesus, nakakarinig din po kami pagkakarating ng paghahanap buhay kami ng aking anak na si Dante, nakakaabot pa rin po kami at nagpapasalamat talaga kami sa Panginoon at nga pong lagi ng sa araw-araw, pag minsan po, pag araw ng Merkules, Bible study sa gabi, nakakadinig din po kami at dinadala po namin sa aming tindahan ng ihaw-ihaw doon sa tabi ng karsada at
pag minsan po talagang nakakarinig din yung mga dumaraan, nag-aawitan, at saka po yung mga word ng nanggagaling sa Panginoon at nakakarinig din po sila. Yung pong aking mga apo, pag minsan akin din pong pinaparinig, pinapapunta doon para lang makarinig ng salita ng ating Panginoon. Pag minsan po hindi rin sila makapunta, hindi rin, dadali mga bata pa po, di po nila napapansin ang mga ganong mga sa gawain ng ating Panginoon, na babaliwala po yung pagkikinig nila. Kaya salamat sa Panginoon at yun din po ang kahilingan ko sa Panginoon na madala ko rin po yung aking mga apo, yung aking asawa muli sa gawain niyan. Amen. Thank you, Sino Lord. ba sa inyo na yung binigyan ng bagong tablet ng kanya? Uy! Ba? Daig nyo pa ako. Marunong ba kayo magpipindot? Beatrice Hindi pala. ako marunong nito. Maybe. Hindi nga Biyernes po pala yun. Hindi nga po ako marunong Magpipindot. Opo. Eh, bigay nyo na lang sa akin yung tablet nyo. Ang maganda, Pastor Tony, binaririnig pala nila sa mga Oo, kapitbahay. nakakatuwa naman, Meron pala nakakatuwa. kayong mga speaker na malalaki. Naririnig nila. Opo. Aba, napakaganda ng inyong layunin. Yung pala yung maganda, hindi lang Lagi talagang... ko pong sinasabi sa kanila, sa akin pong mga apo, mga anak, ay sila po araw-araw makinig. At halos nga po ay talaga po gusto ko po ako naawa po to sa aking kasister na hindi po makadalaw. At talagang kami pong magnananay, saka po nung ay kapatid na Sister Lydiang ayan, dala po namin speaker at amin po doon po namin dinadayo. Ay di nakakatuwa po at talagang gusto ko po ay makarinig din sila, magkaroon din po sila ng kagalakan at talaga po ako'y natutuwa at gaano lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa akin na lagi ko pong gustong ibahagi sa kanila yung naririnig ko at madama din po nila yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay po sa akin. Lalo po higit sa aking aming pamilya na sila po ay maakay ko sa gartong gawain. Nay, matanong ko lang po. Ilang taon na po kayo? Aba, 76 po. Oh, mga kapatid, walang dahilan ang edad. Nakita nyo, si nanay, ang kanyang ginagawa, yung speaker, pinaririnig niya sa kanyang mga kamag-anak, mga kapitbahay. Gawin natin itong lahat, di ba, Pastor Tony? Opo. Eh, si nanay kaya, paano naman ang Beatrice, paano ba ang yung paraan ng katulad ni ng Nanay Biyernes na ginagawa ho niya? Kayo, paano nyo naman po naibabahagi ang mensahe ng Panginoon? Ay kapag din po mayroon din pong yung mga gawain, lalo na pong Morning Jesus, ay di po yung aming kapitbahay, yung speaker namin, inihaharap din po namin doon sa mga kapitbahay namin para makarinig din po sila. Katulad po nung anak ni Sister Lydia, na andun din po sa kapitbahay namin, ay pag minsan po talagang nakakarinig din po sila. Pag minsan nadalo din doon sa gawain sa amin sa bahay, naupo din po sila at nakakarinig din po sila. Ayan. Ilang taon na po si nanay? 64 po. 64, ha? Ilan po ba kayong magkakapatid? 7 po. Kayo ba ang panganay? Tatatlo na po kaming natitira. Siguring po ako sa Ari. Si Nanay Goring. Ay, glory to God. Pastor Tony, meron daw silang mga life verse. Ano ba ang inyong mga palang pinangahawakang salita o life verse? Yan. Doon po ang akin pong life verse ay John 15:7. Kung nananatili kayo sa akin at ang aking salita ay nananatili sa iyo, ang lahat ng iyong ibigin ay pagkakaloob ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa life verse na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. At bagaman po at ako'y nagkukulang sa Kanya, naandun pa rin po yung provide ng ating Panginoon. At kahit na po sa nagaganap sa sitwasyon ng panahong ito, ng buong Pilipinas, ito pong pandemic na itong dumaan, sa mga lockdown na yan, ay nagpapasalamat po ako at talaga pong hindi nagpabaya ang Panginoon sa kanyang mga anak na nagmamahal sa ating Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Yan. So, natutuwa lang po ako ng mga kapatid
kung napapakinggan po natin ang ating mga kapatiran, ang ating mga nanay, sa kanilang mga kaparaan kung paano po iparating, iparinig yung mensahe ng Panginoon sa pamagitan po ng live streaming ng ginagawa ko ng ating community, no? Naalala ko lang po doon sa Mateo 9:36. Nung panahon po si Jesus po ay naglibot sa bayang-bayan at marami siyang nakitang mga tuliro, lupaypay, gulong-gulo ang kanilang mga kaisipan. So, natutuwa ako kasi yung kanilang puso parang hindi na iba sa ating Panginoon. Nandun po yung habag nila na ibahagi, iparinig ang salita ng ating Panginoon. So kaya Amen. nakakatuwa. Hallelujah. Alam niyo yung ibig sabihin ng remain or abide, kailangan si Lord mananahan sa ating bahay, mananahan sa ating puso. Amen. At yung ating mga kahilingan, si Lord naman ang tutugon. Si Nanay Beatrice ata may awitin dyan eh. May awitin ka pala dyan Gusto niyo po bang parinig sa ating mga kapatiran? Yan, sige. O sige, Minister Arnold, naawitin daw yung John 15:7. Ayan. Ayan, pwede na yan. Thank you, Lord. Nay Beatrice, kayang-kaya po ni Lord. Hallelujah. Amen. Ayan na. Ayan. Ako. Ayan, buhan tama. Nangangamba pagkat kasama Kita. Di ako matatakot, ikaw ang aking kaagapan. Salita mo natutupad, pangako mo maaasahan. Pag-asa ko, Panginoon. Ikaw, Panginoon. Sabi Ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita'y mananatili sa iyo, hingin mo ng iyong maibigan at ipagkakaloob sa iyo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Panginoon. Napapalmalan si Jesus sa buhay ko. Ay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Nay, ano po yung live verse na pinagkaloob sa inyo ni Lord? Ibahagi nyo naman po sa ating mga... Teka muna, kaya bang basahin yan? Opo. Ay, di, sa ulo ko din puro. Mas malaki yung akin. Ay, Ilang kaya taon na ba? ho kayo? 76? Kaya. O, sige. Malinaw pa pala mata. Opo, sige po. Nagulat lang ako. Ako, wala na. Guhit na lang tingin ko dyan eh. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang paghaharian kay ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob ko ano man ang hilingin ninyo. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Hindi kaya sala. Yan na po yun, yung Matthew 6:33. Yan po ang inyong live verse. Ano po ba ang sinasabi sa inyo ni Lord dyan? Thank you, Lord po. At talaga po na ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at ito pong salitang ito. At talaga pong naramdam ko po na talaga po na ito po ay buhay sa akin dahil po sa noon nga pong ako'y maliliit pa po yung aking mga anak, mga apo na yan.
po sagsag po medyo sa hirap dahil po natulong po ako sa aking brother husband ng paghanap buhay. Pero taan dyan po talaga si Lord na napakabait po niya at talagang unti-unti po niya akong hinihipo na pag malasakitan po ang gawain ito, kahit na po sa gayong paraan, talaga pong naiisingit ko rin po itong ating gawain na talaga pong ako ay makasunod sa ipinagagawa po ng ating Panginoon. Dahil nung pong ako maranasan ko po yung pagbibigay po sa gawain natin, lalo po higit yung tithes kahit po konti-konti, ay ako po ay nagbibigay at lagi pong ay pinagpipray ko na yung pong aming pamilya ay madala ko sa gawain ito. Kaya talaga po nabuhay po ang Panginoon dahil po sa pagsusumakit ko nga po na andyan po ang ating mga kapatid, ang mga workers, siguro po nila kilala ako na lagi ko po silang pinagmamalasakitan na sila po sinasama ko at sa amin ko po pinatuloy noong kami may bahay pa sa piling ng dagat, ay talaga po naandun po pagmamalasakit ko na sa gawain ng ating Panginoon. Kaya purihin po ang ating Panginoon sa gayon yung pambuhay na natili po ang salita ng Diyos sa amin, na ang aking po mga apo ay ayan, nariyan po si Sara, kaliliitan pa po. Kami po ay naglalakad pampasouthern at nahirap pa po sa sasakyan. Ay sa awat grasya po ng Panginoon niya, lumaki po sila sa gawain at ang aking pong manugang nakasama ko rin po at yung pong, yan ito nga po, nakasama ko po yung aming mga kapitbahay at gayon na nga lamang po ang pag-ibig ng Diyos na alagi pong hangad ko ay ako po ay makadala pa sa gawain sa ating Panginoon. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Talaga pong itong salitang ito ay buhay sa akin dahil po sa yung pong pagmamalasakit ko po sa ating Panginoon. Sabi nga po pag sumakitan, higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos. Amen. Kaya po, thank you Lord po at talaga pong pagmamalasakit ko nga po. At alam po ng Diyos yan ang ginagawa ko na pagmamalasakit po sa ating Panginoon. Ay, ang ibinalik po sa akin ng ating Panginoon ay yung pong kaalwanan ng aking buhay ngayon na nararanasan. Dahil po noon nga po, hirap nga po ako, pero yung akin pong ang asawa nung kunin na po ni Lord, ay may mga asawa na naman po ang aking mga anak. Ay kinuha na nga po ako nung aking anak na pinagkatawalaan po ni Lord ng negosyo na kaunti na nagkahanap po. Kaya alam po naman na talagang binigyan po siya ng ating Panginoon ng negosyo na napapaghanap buhayan. Pero andyan po yung aking pananalangin lagi kay Lord dahil po yung aking anak na iyon ay kasama po ng kanyang biyanan. Siya po ang kanya pong biyanan ay born again. Pero hindi ko po naman hinihiling sa Panginoon si Alcindong, kundi ang hiling ko po, Lord, saan po nyo itatayo ang aking anak? Kayo po ang pumili. Hindi ko po sinasabi sa kanya na huwag siyang dadalo doon dahil ayaw ko pong mawawala siya sa gawain ni Lord. Dahil po sila po nagkaroon po ng konting diferensya yung kanilang pastor. Sabi ko po, opo. Meron lang po akong wala akong sound. Okay. Sabi niyo po noong 1986. Nandito po ako noon 1984. Kayo po ba yung mga nakatira sa tabi ng dagat? Opo. Tapos ano po ang nangyari? Pagkaraan ng maraming taon, yung buong angkan niyo po, di ba, mangingisda, halos ang kabuhayan. Tapos nandun kayo sa tabi ng dagat. Opo. Kagabi, nung isang araw, nandun kami sa inyong mga lupain. Ano po ba ang nangyari? Mukhang napakalawak ng napalitan from tabing dagat. Ano po ba nangyari doon? Kami nga po binigyan ng pinalipat na po kami nung may-ari ng lupa at pinagawa na nga po mga bits. Oo. So dito po kayo sa tabi ng merong malaking hotel dyan. Binigyan po kayo ng lupain nung may-ari nung tinitirikan nyo kasi matagal na kayo doon. Tapos binigyan po kayo ng mga award.
Ganun ba ang tawag doon? Oo po, yung po aking brother husband. Tapos yung sinasabi niyong may negosyo, yung ba yung merong bakery? Sino po yung anak niyo na merong bakery ngayon? Ayun po si Alma. Si Alma. Yung bunso ko, yun po ang bunso ko. Ayun. Hindi lamang po yan. At alam kong buong angkan, di ba, Sister Beatrice? Yung mga pagpapala ni Lord. Sa inyo po, anak niyo pala si Dante? Anak. Oo. Puro artistahin pala mga anak nila, Pastor. Puro artistahin, pangalan. Alma, Uy. Dante, Sinong Dante? Barona, Concepcion. Kala ko, nako, wag na muna. Iba yun, Oo. Kaninong anak si Palomo? Kay Ellen po, upo ko. Teka muna, na ako. So, kaninong anak si Christian? Kay Guring ko. Kay Guring. Okay, teka muna. Sino pa ba yung naghalo-halo na yung nakikita ko eh? Well, anyway, basta yung buong angkan nila. Alam ko meron kayong awitin dyan sa word nyo, di po ba? Gusto nyo po bang iparinig sa kanila yung binigay na awitin dito ni Lord? Ayan po, bibigyan kayo ng tugtog ni Minister Arnold. Sige, pakinggan natin mga kapatid, ha? Yan. Lord, I am nothing. Ayan, ready. Nay, kayo na po. Kayo po, Nay. Sige, Nay. Kayo po. Susunod kami. Lord, I am nothing without you. Teach me, O Lord, to do your will for you. Kayo po, Nay. You are my strength. I delight to do your will, my Lord and my God. Sing ye the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ay, palakpakan natin si Lord. Thank you, Mga Lord kapatid, po. itong, Maraming salamat opo, itong Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya mga Thank you, Lord kapatid, po. Maraming bigyan salamat. natin ng priority si Lord sa ating buhay. Amen. At yung kingdom of God is a society here on earth na ang kanilang pamumuhay ay katulad ng pamumuhay sa atin na merong bagong buhay na ang buhay ay alinsunod sa salita ng Diyos. So the kingdom of God is a society wherein God's perfect will is done here on earth as it is in heaven. And this righteousness is Jesus Christ, the righteousness of God na imputed sa lahat ng nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoon Amen. Diyos. Amen. Amen. Pastor Tony, So- yung John 15:7 ni Nanay. Yan. Nay, yung 1:15, talata 7, paano ba binigay siya ni Lord yan? Ano po ba yung aral na nakuha niyo doon?
Ayun pong John 15:7 pong iyan ay binigay sa akin ng Panginoon dahil nga po sa, yun nga po, na yung kalooban nyo na laging nag-aalala, laging ang buhay ay, yun nga, sinasabi ng mga matatanda sa una na ang buhay ay payak, na meron, bukas ay wala, na nung kinagisnan po sa aming mga magulang noon, na yung sinasabi nila na isang kahig, isang tuka, yun ang sinasabi nila. Na sa ngayon po, ay nun nga po ako mapapasok sa ganitong gawain, ayun nga, binigay sa akin ng Panginoon yan John 15:7 na yan, na pag ano-ano ko po, nung marinig ko po yung mga salitang iyan, nung kauna-unahan po, kami po ng ate ay sabay niyang, ito po ay number 1 persecutor pa noon. Sino po? Ito po ate. Si ate. Nay, Ang kapatid kong ayaw iyan. nyo pala ng gawain dito noon? Noon, dahil nga po, ang sabi nila, sabi niya, parang mga nasisira na ulit, dahil nakanta, Noon nga po, Noon nakarinig yun. ako noon. Pero yun ngayon yun. kasama na Ngayon natin po, si nanay ay- na parang siya na rin, gaya natin. Opo. Ngayon, Maalab na. ngayon po talagang marinig po namin noon. Noon nga po, Emmanuel pa yung aming kauna-unahang narinig dito sa Leia. Kaya purihin ang Panginoon yung salitang iyan na narinig ko at napasama po ako sa gawain ito. Ang sabi nga po sa John 15:7, kung nananatili ka. Yun, ulitin niyo at po. ang aking salita ay nananatili sa iyo, ang lahat ng iyong hilingin ay pagkakaloob ko. Bagaman po at tayo ay nakakarinig ng salita ng ating Panginoon at tayo nga po ay manatili talaga. At yung lahat po ng mga kahilingan sa ating Panginoon ay talagang ipinagkakaloob ng Diyos. Bagaman po at nagkukulang ang bawat isa sa atin at nagkukulang po talaga, inaamin ko, pag minsan po ako'y nagkukulang sa Kanya. Pero naandun po yung Kanyang gabay at patnubay sa atin ng ating Panginoon na yung salitang ayan ay nagiging isang buhay na patotoo. Dahil nga po wag na nga po yung sa akin, kung bagaman po ay, sabi ng Panginoon, maghintay, magbantay at manalangin ka. Talaga pong ginagawa ko po yun, laging maghintay, kailan kaya po darating yun, kailan kaya po magaganap yun. Pero kung mananatili ka sa ating Panginoon, walang imposible sa Diyos na hindi ibibigay sa iyong hinihiling. Nga pong aking mga pamangking iyan, yan si Palomo, talaga pong ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon na kahit na nga po hindi sa amin nagaganap, ipinagpapasalamat ko po sa Diyos. Yung aking mga kamag-anak na yan, ang aking mga pamangking yan. Nariri at buhay ang Panginoon, yung salitang iyan ay buhay. Amen. So if you remain in Christ and His Word, then ask for anything you wish, and you shall have it. Amen. According to God's purpose and will, it will be carried out sa mga buhay ng nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Nakakatuwa naman po, mga kapatid, para sa karagdagan ng kaalaman ho nating lahat. Nung una ko makita ang ating mga nanay, nung araw, bilang sila po ng mga naglalako ng isda, meron ho silang malaking batya sa ulunan. Sa ulo, tapos maliban ho doon, meron pa ho silang mga balde. Naabutan mo pala yon? Opo. So, sabi ko, ang lalakas naman ng mga babaeng ito. Eh, siyempre, ang bigat-bigat na nga sa batya na may isda, tapos may yelo pa, tapos may balde. Eh, buhati mo kali isang balde, parang may tubig. Eh, yun pa, may laman-laman pa, ang bigat nun. O, kaya kita yun sa sexy ng ating mga nanay. Amen? Alam mo, Pastor Tony, yung kanyang mga apo, sila ngayon ang ating song leader dito. Glory to God, mga kapatid, ang ating mga kapatiran sa Laia. Final words po, Nay, sa mga kapatiran. Yung panghuling mga panilita. Thank you, Lord po. Talaga pong papasalamat po ako sa Diyos. Talagang sabi ko nga talagang ngayon po ay nakakaranas ako ng napakaluwang buhay dahil hindi po ako gustong paghawain ng aking mga anak. Ay ano man pong aking mga
gusto, kahilingan po, hindi, sila po ang mga talaga pong naandyan po at talagang sinusuporta po ng aking anak. Talagang ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Tayo nga lamang po, pag sumakita natin, tayo po ay sumunod sa gawain po ng Panginoon. Naandyan po ang ating Panginoon at talagang ibinibigay po yung ating mga kahilingan. Talaga po ang mga anak at apo, Panginoon, talaga po na ako'y nagagalak. At na, andyan nga po na hindi ko pa po nasasalita sa kanila, hindi ko man po sinasalita sa kanila na gusto ko po yung tablet. Ay dumating na po, may binigyan na po ako ng tablet at sunod-sunod po para yung speaker. Ako nga nagagalak nga po sa ating Panginoon. Talaga kahit po ako hindi magsalita, ay pag naramdaman ko po, gusto ko po yon. Ako po, talaga po naniniwala ako, talaga po, ang Diyos nga po ay na alam ang kanyang mga gusto. Kaya talagang, ako po nagpapasalamat sa Diyos, talagang, sabi ko nga po talagang, kahit di ko po sinasalita, ay yung pong aking nais, ay talaga pong nagaganap. Sabi ko nga po, Lord, ano po si Alma ko saan po talaga nyo siya gusto ay madala sa gawain dahil po ayaw ko rin po mababakante ang kanilang mga kaisupan sa gawain. Glory to God nga po, ako po yung nagagalak sa ating Panginoon at lagi po siyang nauna pang magbukas pa po noong Good morning, tablet. Jesus. Good morning, Jesus. Amen. Hallelujah. Ako po at nauna po at sabi, bagay ka po kayo nahuhuli, inay. Hindi nga ako, nag-atay nga ako ng operator pa. Si Nanay Beatrice na lang mag-ooperate. Meron din po yung gayon. Meron din siya sarili. Oo, si Dante po. Kaya, si Jerlyn po, meron din. Kaya, para pong baysanan doon sa amin doon pag Good Morning Jesus na malakas po palakasan. Palakasan po ng speaker. Kaya, thank you Lord po. At lagi ko nga po sinasabi sa mga pinaabisa po sa ating mga kapatidan na kayo po'y makinig. At talagang salamat po kay Lord at alam po ni Lord yung pangangailangan namin na talagang gusto po namin na hugmawalay sa gawain. At binigyan po ng gayon tayo. Good morning, Jesus. Wala pong hangsawa ang pagsasalamat ko sa ating Panginoon dahil nagkaroon po tayo ng gayon. Amen. Talaga po, walang hanggang po salamat sa Diyos. Talaga hindi Kay Nanay Beatrice naman. Beatrice, Oo, final message. Kailangan pala, Pastor Tony. Si Sister Bihernes na lang para pagsimula tayo ng Lunes hanggang Biyernes. 1 week celebration din. Si Nanay. Beatrice, final message. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sa mga mensahe. At ang maipararating ko lamang po sa ating mga kapatiran, sa lahat, manatili lamang po tayo sa Panginoon. Huwag po tayong bibitiw at ang lahat po ng ating mga kahilingan ay walang imposible sa Kanya na talagang Kanyang ipagkakaloob. Thank you, Lord. Amen. Salamat. Pastor Tony, nako, hindi na tayo matatapos dito. Dito sa unang Korinto, Kabanata 15. Si Pastor Tony, hindi pa pala tapos. Thank you, Lord. Bahagi yung mga, natutuwa kasi ako sa maglalay. Totoo, hindi nasasayang ang ating pagpapagal sa gawain para sa ating Panginoon, mga kapatid. Katulad sinabi ni Nanay, tayo po yung manatili lamang. Mananalangin na po. Ay nako, maraming salamat sa ating mga lola na hindi kadahilanan ang edad. Kahit anong edad ay nakakapagpasalamat, patutoo sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Yan ay magaganap at nagaganap din sa ating mga lola sa Comfy Family. Let's pray. Hallelujah! Lord, maraming salamat sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin na kami nakarating sa Laia at nandito ang aming mga nanay, mga lola na nagbabahagi ng iyong kamanghamanghang ginawa sa kanilang buhay. At ito'y magaganap din sa lahat ng nananampalataya, tinanggap si Kristo Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. The same na mga pangako ng Diyos ay makakaabot din sa inyo lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Good morning again. Hallelujah.
ang unos at maging ang luhay, patuloy ang agos, di kayang buwagin, di kayang gapiin ang pag-asang nasa puso natin. Pilit mang paglayuin ng mga hamon ng buhay na sa atin dumarating. Pasko ay sisilip, puso ay aawit, pagkat pag-ibig niya ay ating nakamit. Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pag-ibig niya'y ginawag sa akin at sa'yo. Kaya't wag nang malulumbay, ang Pasko ay pagdiwang, pagkat si Kristo ang ating gabay. Dumating man ang unos at maging ang luhay, patuloy ang agos, di kayang buwagin, di kayang gapiin ang pag-asang nasa puso natin. Pilit mang paglayuin ng mga hamon ng buhay na sa atin dumarating. Pasko ay sisilip, puso ay aawit, pagkat pag-ibig niya ay ating nakamit. Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pag-ibig niya'y ginawag sa akin at sa'yo. Kaya't wag nang malulumbay, ang Pasko ay pagdiwang, pagkat si Kristo ang ating gabay. Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pag-ibig niya'y ginawag sa akin at sa'yo. Kaya't wag nang malulumbay, ang Pasko ay pagdiwang, pagkat si Kristo ang ating gabay. Pagkat si Kristo ang ating gabay. Pagkat si Kristo
ang dahilan ng Pasko.